Disclaimer: ang kwentong ito ay katang-isip lamang at ginawa para sa layunin ng libangan. Ang anumang pagkakahawig sa tunay na tao, lugar o pangyayari ay nagkataon lamang. May mga lihim na mas mabuting manatiling nakabaon sa dilim, ngunit kapag may taong nagpilit na alamin ang katotohanan, may kapalit itong hindi na nila kayang takasan. Matapos ang mga pangyayaring naganap sa inabandonang research facility, unti-unti nang mabubunyag ang tunay na layunin ng eksperimento sa bundok. Ngunit ang pinakamalaking sikreto ay hindi kailanman dapat natuklasan. Kung handa ka nang malaman ang katotohanan, simulan na natin ang episode 3. 3 araw na ang lumipas mula na makatakas sina Marco, Ben at Liza sa inabandonang research facility. Akala nila ay tuluyan na nilang naiwan ang bangungot sa bundok. Ngunit mali sila. Tuwing sasapit ang 3:00 ng madaling araw, sabay-sabay silang nagigising dahil sa iisang panaginip. Isang mahabang pasilyo, mga ilaw na kumikislap, at isang bakal na pintong may nakasulat na LAB07. Sa bawat panaginip, unti-unting bumubukas ang pinto, at bago sila magising, may malamig na boses na paulit-ulit na bumubulong. Bumalik kayo, hindi pa tapos ang eksperimento. Akala nila epekto lamang iyon ng matinding trauma. Hanggang isang umaga, nakatanggap si Marco ng isang lumang sobre na walang pangalan ng nagpadala. Nang buksan niya ito, isang litrato ang tumambad. Ito ang larawan ng research facility, ngunit hindi ito abandonado. Malinis ang gusali, maliwanag ang mga ilaw, at sa harapan ay may grupo ng mga scientists na nakangiti sa kamera. Ngunit isang bagay ang nagpanginig sa buong katawan niya. Sa likod ng mga scientists ay nakatayo ang isang batang babae na maputla ang muka at nakatingin mismo sa kamera. Siya rin ang batang nakita nila sa loob ng pasilidad. Kasama ng litrato ang isang maikling mensahe. Kung gusto ninyong matapos ang lahat, hanapin ninyo ang LAB07. Hindi agad naniwala sina Ben at Liza nang ipakita ni Marco ang litrato at mensahe. Ngunit nang makita nila ang larawan ng batang babae, naalala nila ang lahat ng nangyari sa research facility. Kinabukasan, nagpasya silang bumalik sa bundok. Habang paakyat sila sa lumang daan, napansin nilang tila mas tahimik ang paligid kaysa dati. Wala silang marinig na mga ibon, wala ring tunog ng hangin sa mga puno. Parang may kung anong naghihintay sa kanila. Pagdating nila sa research facility, mas nakakatakot na ito kaysa noong una nila itong nakita. Maraming bahagi ng gusali ang tuluyan ng bumagsak. Ngunit may isang kakaibang bagay, bukas ang pangunahing pintuan. Hindi ito ganoon noong una silang pumunta roon. Nagkatinginan ang tatlo bago dahan-dahang pumasok. Habang naglalakad sila sa madilim na pasilyo, napansin ni Liza ang mga bakas ng paa sa sahig. Hindi ito luma. Para may taong kakadaan lamang doon ilang oras ang nakalipas. Sinundan nila ang mga bakas hanggang makarating sila sa isang sirang opisina. Sa loob ay may mga nagkalat na dokumento. Kinuha ni Marco ang ilan at sinimulang basahin. Unti-unting nabuo sa kanilang isipan ang katotohanan. 20 taon na ang nakalipas, may isinagawang lihim na eksperimento sa pasilidad. Layunin nitong pag-aralan kung paano pahahabain ang buhay ng tao. Ngunit may nangyaring hindi inaasahan. Sa halip na mapahaba ang buhay, may nabuo silang kakaibang nilalang na hindi dapat umiral. Isang nilalang na kayang mabuhay kahit patay na ang katawan. Tinawag nila itong Subject 07. Biglang nanginig ang mga ilaw. Kasabay nito ay narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa ibaba ng gusali. Boom! Parang may napakalaking bakal na pinto ang binuksan. Nagkatinginan silang tatlo, iisa lamang ang nasa isip nila. Nanggaling ang tunog sa lugar na matagal na nilang hinahanap, sa LAB07. Sinundan ni na Marco, Ben at Liza ang malalakas na kalabog hanggang sa marating nila ang isang lumang elevator na noon ay hindi nila napansin. May ilaw pa rin ang control panel. Nanginginig ang kamay ni Marco habang pinindot ang pababang button. Unti-unting bumukas ang pinto ng elevator na may nakakakilabot na langit-ngit. Pagbaba nila, tumambad sa kanila ang isang napakalawak na underground laboratory.
Mas moderno ito kaysa sa nasa itaas, ngunit wasak na ang karamihan sa mga kagamitan. May mga basag na glass, chamber, sirang makina, at mga kable na nakakalat sa sahig. Sa dulo ng silid ay naroon ang isang napakalaking bakal na pinto. Nakasulat dito ang LAB07. Dahan-dahan nilang itinulak ang pinto. Sa loob ay may isang recording room. May lumang monitor na biglang kusang bumukas. Lumabas ang video ng isang scientist. Halatang pagod at takot ang kanyang muka. Kung may nanonood nito, ibig sabihin ay nabigo kami. Ang Subject 07 ay hindi isang halimaw na natagpuan namin. Kami mismo ang lumikha sa kanya. Sinubukan namin pahabain ang buhay ng tao. Ngunit may kung anong hindi maipaliwanag na puwersa ang kumapit sa eksperimento. Isa-isa nang nawala ang mga scientist. Ang iba, hindi na nakita. Ang iba naman, nagbago. Biglang naputol ang recording, kasabay nito, namatay ang lahat ng ilaw. Binalot ng katahimikan ang buong laboratorio. Pagkalipas ng ilang segundo, may narinig silang mabagal na yabag. TOK, TOK, TOK. Hindi ito nanggagaling sa harapan nila, kundi sa likod. Paglingon nila, may isang matangkad na anino na unti-unting lumalabas mula sa dilim. Hindi nila makita ang mukha nito, ngunit alam nilang isa lang ang maaring iyon. Subject 07, natigilan silang tatlo habang papalapit ang nilalang at doon natin pansamantalang tatapusin ang episode 3. Ngunit ang pinakamalaking bangungot ay nagsisimula pa lamang. Ano ang tunay na anyo ni Subject 07? Makakatakas pa kaya sina Marco, Ben at Liza o magiging bahagi na rin sila ng eksperimento? Abangan ang episode 4, ang huling pagbabalik sa research facility. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating mga kwento. At tandaan, hindi lahat ng lihim ay dapat binubuksan. At hindi lahat ng nilalang na nakatago sa dilim ay dapat magising. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na kwento.